What's up, KEG? Alam mo yung pakiramdam na parang late ka na sa lahat? Na sana kung maaga ka lang pumasok, mayaman ka na ngayon. What if sabihin ko sa'yo, hindi ka talaga late? Niloloko ka lang ng narrative na early ka dapat. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, halos lahat ng crypto stories na may ganito. Bro, bumili ako ng coin. $0.001. Ngayon, $1 na. Tapos ikaw, sana ako rin. Pero tanong, ilang beses mo na bang narinig yung ganitong story? At ang mas importante, ilang beses mo na bang nakita na nangyari sa normal na tao? Kasi real talk, yung early investor advantage, hindi siya opportunity, marketing tool siya. Bakit nakaka-addict ang idea na early ka dapat? Psychology muna tayo. Yung utak mo, wired para maghanap ng shortcut. At yung idea na mauna ka, ay yayaman ka. Sobrang simple, sobrang tempting. Pero ito yung hindi sinasabi sa'yo. Hindi lahat ng early, panalo. Karamihan ng early, nalugi. Kasi yung nakikita mo lang, yung survivors. Hindi mo nakikita yung libu-libong projects na nag-rug pull, namatay, walang adoption, walang liquidity. Survivorship bias. The survivor bias. Bigyan kita na example. Imagine mo, 1,000 coins. 990 ang namatay. Siyam yung buhay pero walang growth. At isa lang yung tag times 100. At hulaan mo kung anong lalabas sa YouTube. Yung isa. So anong narrative ang nabubuo? Basta maaga ka, yayaman ka. Pero ang totoo, basta maaga ka, mataas ang chance na malugi ka. Real talk. Early is not equal to advantage. Ito yung brutal. Kung early ka, mataas ang risk. Kung early ka, walang data, walang track record, walang liquidity. So bakit siya tinawag na advantage? Kasi ginagamit siya para makakuha ng exit liquidity. Sino talaga ang may advantage? Hindi yung early retail investor. Ito yung may tunay na edge. Insiders, developers, private investors, at mga whales. Sila yung may info bago ilabas, may allocation bago mag-pump, may exit plan bago ka pumasok. Ikaw, late ka na kahit early ka pa. Sabihin natin na may bagong token. Ikaw pumasok ka early, launch day. Feeling mo panalo ka, pero hindi mo alam. May seed investor na bumili na 1,000 times cheaper. May unlock schedule na paparating. May marketing hype na planado. So habang ikaw excited, sila nagbebenta na. Ang totoong laro, timing, hindi early. Ito yung ayaw sabihin sa karamihan. Hindi mo kailangan maging early. Kailangan mo na sa tamang timing. Ang difference, ang early, bulag. Ang timing, informed. Ganito mo siya isipin. May pace ang isang coin. Pre-launch, danger zone. Launch hype, yan yung trap. Correction, yan talaga yung opportunity. Trend confirmation, safe entry. Karamihan ng tao, pumapasok sa pangalawa. Kaya sila nalulugi. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko nire-recommend yung mindset na hanap ka ng next 1,000x early. Bakit? Kasi gambling mindset yan. Hindi sustainable. Emotional trading ang result. Mas okay pa, hanap ka ng confirmed trend kahit hindi early. Anong strength and weakness ng idea na to? Ang strength nito, malaking potential ang upside. Life-changing kung tama. Ang weakness nito, sobrang taas ng failure rate. Manipulated ang market. Emotional bait. Tanong, kung may coin ka na nakita ngayon, gusto mo ba maging early o gusto mo maging profitable? Kasi hindi sila pareho. Ito ang pinaka-underrated. Mas maraming yumaman sa boring trades kaysa sa early entries. Walang nag-viral dito kasi hindi siya exciting, pero siya yung gumagana. Kung ipipilit mo yung early investor mindset, after 6 months, ubos ang kapital mo. Emotional burnout, chasing next hype. Pero kung babaguhin mo, mas consistent yung magiging gains mo. Mas clear yung mga nagiging decision mo. Mas less ang stress. So next time na marinig mo, bro, early ka pa dito. Huwag ka agad maniwala. Tanungin mo, early ba ako o exit liquidity lang? Hindi ka late, hindi ka kulang, hindi ka malas. Maling laro lang yung pinasukan mo. Game on!